sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa atin sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan, at tayong lahat, mga anak ng Diyos, nagkakatipon-tipon muli upang magbigay pugay sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kaawaan ka ng Diyos. Sa kabila naman sana, sabihin mo, sana sagutin ang dasal mo. Ang naniniwala na sila'y mahal ng Diyos at sasagutin ang kanilang mga dasal, iparinig natin sa mahal na Senyor ang ating malakas na palakpak. Ayan, mahal na Senyor, narinig niyo po ang palakpak ng inyong mga alagad. Dinggin niyo po ang aming panalangin. At mas mahalaga, ihanda niyo po ang aming mga puso sa inyong biyaya. Mas mahalaga po yun na maging handa tayo sa sagot ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Kasi baka meron na palang ibinibigay, akala mo lang, di ba may pelikulang ganon? Akala mo lang wala, pero meron na pala. Pero dahil hindi tayo handa, ang puso natin, kaya akala natin wala pang sagot, wala pang biyaya. Minsan daw po, nasa loob ako ng bahay at narinig ko may nagsisigawan sa labas. Akala ko kung anong meron, kaya dali-dali akong lumabas at nakita ko may nagsisigawan, dalawang tao. Ang lakas-lakas ng boses nila. Pero napaisip ako at nagtaka ako. Dahil sa totoo lang, halos magkaharap na ang mukha nila.
halos ang dangkal lang kung magtitigan na sila. Pero kung magsigawan sila, ganun na lang kalakas. Naranasan nyo na ba yun? Gumawa na ba kayo ng ganun? Makipagsigawan kayo at kulang na lang, magpalitan na kayo ng mukha. Napaisip ako at sabi ko, bakit ganon? Ang lapit-lapit nila sa isa't isa. Pero ganon sila magsigawan. Kadalasan, di ba, pag sumisigaw tayo, dahil malayo yung tao, para marinig tayo ng tao. Di po ba? Kaya nga yung mga barker ng mga jeep, di ba? Sisigaw sila, Quiapo, Quiapo, Quiapo. Kasi tinatawag nila yung mga hanggang malalayo para sa kanila sumakay. Pero napaisip ako, sabi ko, itong dalawang taong ito, isang dangkal lang ang diferensya. Kung magsigawan, kala mo nasa magkabilang bundok. At minsan din naman napadpad ako sa Luneta. Namamasyal din si Father sa Luneta. Lalo na pag walang pera. At doon naman makita mo, meron na yung mga dalawang tao. Magkadikit, magkatabi. Minsan gusto kong marinig, ano ba ang pinag-uusapan nila? Pero hindi ko marinig. Kasi halos magbulungan lang sila. Tapos miya naghahagikikan. Nagkikiliti ang panantenga. Pero hindi ko marinig. Sabi ko, magkadikit na kasi. At baka marinig pa ng mga usiserong katulad ko ang kanilang pinag-uusapan. Napagnilay-nilay ako sa ganong mga tagpo. Bakit may mga taong magkalapit, pero nagsisigawan pa rin? Pero meron din naman mga tao, minsan nga dito sa simbahan, di ba? Tawag doon, simbang ligaw, no? Lalo na yung mga nagsisimbang mga magsyota, no? Nagsisimba nga pero miyat-miya, iba nga nakakiling na ganon, no? Sa balikat, no? Kung magkabulungan, biglang tatawa. Sabi ko, hindi naman nakakatawa yung sinasabi ko, pero natatawa sila, no? Sabihin niyo siguro lang si Father, inggit ka lang. Kasi kami may kadate, ikaw wala, no? Pero wag niyo naman sa simbahan magligawan, no? Lalo na pag nagmimisa, no? Minsan napapansin ko pag gabi, ako umiikot din dito, parang naging tagpuan ng Quiapo. Dito sila magtatagpo. Baka dito pa yata nag-date, naging Luneta ang Quiapo. Pero balik ako sa tanong, bakit ganon? Bakit may mga taong magkalapit na pero nagsisigawan pa rin? Pero meron din naman mga taong magkalapit pero halos magbulungan. Minsan nga, wala nang sinasabi. Di ba? Nagtitinginan na lang tapos biglang tumatawa. Biglang kinikilig. Wala namang sinasabi. Alam nyo ang pagkakaiba? Pag-ibig. Pag may pag-ibig daw ang mga tao, bakit kailangang magsigawan? Di ba sabi ko kanina, bakit nagsisigawan ang mga tao? Pag malayo, kaya nagsisigawan. Pero kahit literal na magkalapit sila, nagsisigawan pa rin dahil malayo ang puso nila sa isa't isa. Kaya pala ang mag-asawa, nasa tahanan na, magkasama na sa mesa, magkatabi lang sa mesa, nagsisigawan pa rin, mga magkapatid na kasama naman sa isang sopa, nagsisigawan pa rin, dahil sa totoo lang, bagamat magkalapit ang kanilang katawan, magkalayo ang kanilang puso. Kaya ingat kayo, pag nagsisigawan na kayo, ibig sabihin yan, nagkakalayo na ang inyong mga puso. Magkadikit man ang katawan ninyo, magkalayo na ang inyong puso. At kapag kahit minsan, tahimik lang, sabi nga ni Papa Benedicto, silence
is also the language of God. Kaya naman, minsan, pag pinagmamasdan ko din po, pasensya na kayo, siguro lagi sasabi, si Father, ang daming pinagmamasdan. Mga nagde-date, mga nagsisimba. Pag pinagmamasdan ko rin po, lalo na sa gabi, yung mga nagpupunta dito, sa katahimikan ng simbahan, wala kang marinig, tumitingin lang sila sa mahal na Senyor, bigla na lang iiyak. Iba naman, umaaliwalas ang muka, na para bagang natanggap na nila ang kasagutan, ang sinabi ng mahal na Senyor. Dahil siguro nga hindi natin siya maabot dun sa taas, pero dahil sa pag-ibig, magkadikit ang ating puso sa Kanya. At naiintindihan niya tayo. Hindi kailangang sumigaw sa dasal sa Kanya. At hindi rin niya kailangang sumigaw sa atin. Dahil kung may pag-ibig, magkadikit ang puso. At kahit sa katahimikan, lalo na sa katahimikan, maririnig ang sagot. Magkakaroon ng pagkakaunawaan. Di ba? Sa mga in love dito, di ba? Minsan din nyo kailangan masyadong maraming sinasabi. Magtinginan lang kayo. Magdikit lang kayo. Nagkakaintindihan na tayo sa pagmamahal. Yun daw ang tulay, pag-ibig, pagmamahal. Kaya pala, nang tinanong si Jesus sa Sareno, ano ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Sa dinami-dami ng utos ng Diyos, simple lang ang sagot ni Jesus sa Sareno. Ibigin mo ang iyon Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibigin mo ang Diyos ng buong buo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sarili mo. At ang nililinaw ni Jesus sa Sareno, hindi pwedeng paghiwalayin ito. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko po kayo, mahal na Senyor. Tapos paglabas, nakita mo yung kaaway mo, binugbog mo. Hindi mo pinansin. Pinagmumura mo. Ayaw mong patawarin. Mahal na Senyor, lahat ibinibigay ko sa inyo. Pero hindi ka marunong magbigay sa kapwa mo. Sakim ka. Kuripot ka. Hindi ka marunong magbahagi sa kapwa mo. Kulang ang pag-ibig na yan. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, hindi mapaghihiwalay. At tandaan natin, hindi lang ibigin ng kapwa, ibigin ng kapwa gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Kasi pwede mong ibigin ng kapwa mo pag gusto mo lang siya. Pwede kang umibig ng kapwa mo ayon lang sa ilang panuntunan. Pero ang sabi ng Panginoon, gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Aminin natin, mahal natin ang sarili natin. Lahat naman tayo, kasama po ako doon. Walang duda, mahal natin ang sarili natin. Pero ang tanong, yung pagmamahal ba natin sa kapwa natin, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin? Sa katunayan, dinagdagan pa yan ng mahal na pong Jesus Sareno. Sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, sabi pa niya, baka magkamali pa kayo sa pagmamahal sa sarili. Mahalin niyo ang kapwa niyo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya yun yung unang ipagdasal natin. Sabi nga ni San Juan sa sulat niya, kasinungalingan ng sabihin mong mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, tapos hindi mo mahal ang kapwa mong nakikita mo. Yun nga nakikita mo
hindi mo mamahal, yung Diyos pa kaya na hindi mo nakikita? Kaya simulan mo rin sa mga nakikita mo. Pagmamahal. Utos. Pinakamahalagang utos. Pero natitiyak ko, iba sa atin siguro ngayon, mga ngatwiran. Naalala ko dati, nung ako'y nasa youth ministry, may nagtanong sa aking kabataan, Father, bakit inuutos ang pag-ibig? Di ba dapat ang pag-ibig natural? Dapat yan, hindi pinipilit. Di ba? Sa isang banda, napaisip, oo nga, totoo naman yun dahil halimbawa sa pag-aasawa, yung mga magulang, hindi mo pipilitin yung anak mong pakasalan ng isang tao. Kaya sasabihin ng anak, hindi pinipilit, hindi iniutos ang pagmamahal. Hindi mo dapat sabihin sa akin sino dapat mapangasawa ko. Pero bakit iniutos ng Diyos? Dahil gusto rin linawin ng Diyos, ang pag-ibig ay utos. Dahil ang pag-ibig, hindi tungkol sa damdamin. Tungkol ito sa kalooban. Siguro nga sa pagpapakasal, totoo yun. Dapat may nararamdaman ka muna bago ka magmahal. Hindi mo naman pwedeng pakasalan yung ngayon mo lang nakita. Hindi mo naman pwedeng pakasalan yung mahal ng nanay mo pero ikaw hindi mo mahal. Pero iba po yun. Yun yung lagi nating naiisip pag pag-ibig ang pinag-uusapan, yung romantic love, emotional love. Pero itong pag-ibig na sinasabi ng Panginoon, kaya malakas ang loob niyang iutos, sapagkat ito'y, kaya ngayong salitang ibig, it is the will, yung kalooban, ginugusto mo, gugustuhin mo. Hindi ito nauukol sa damdamin nyo. Dahil maraming bagay na hindi tayo magagawa kung ang aasahan lang natin ay damdamin natin. Pero marami tayong magagawa kung ang pagbabatayan natin yung kalooban at gugustuhin natin. Natitiyak ko kung damdamin lang ang pag-uusapan, baka marami sa inyong hindi nagsimba ngayon. Kaninang nasa higaan kayo, ay tinatamad pa ako. Ay mukhang uulan. Sa loob-loob mo, sana umulan para may dahilan ako din na magsimba. Ay baka magpunta yung kaaway ko. Magkita pa kami sa simbahan. Kung aasahan nyo lagi ang damdamin nyo, yung mga tindera ngayon dyan, kung aasahan nila yung damdamin nila, wala sila dyan. Ay, pagod pa ako, puyat ako kagabi. Ay, tinatamad ako. Ay, wala akong gana. Pero bakit tayo lahat nandito ngayon? Mangungumpisal ako kaninang umaga, parang gusto kong, iba na lang kaya magmisa. Tawagan ko kaya si Father Frank. Siya na lang magmisa. Kung damdamin lang ang aasahan natin, marami tayong hindi magagawa. Kaya pala utos ang pag-ibig. Kasi hindi ito tungkol sa damdamin, tungkol ito sa kalooban. Kaya ang ganda ng salita, pag-ibig. Ibigin mo. Di ba? Pag sinabi mong ibigin mo, gustuhin mo. Hindi ito kung gusto mo lang, kung nararamdaman mo lang. Pero bakit mga kapatid, malakas ang loob ni Jesus sa sarenong utusan tayo? Bakit malakas ang loob ni Jesus sa sarenong pilitin tayo? Dahil alam niya, kaya nating umibig kahit sa mga hindi kaibig-ibig. Maging sa mga kaaway natin, maging sa mga hindi karapat-dapat ng pag-ibig natin. Dahil ikalawa, una, ang pag-ibig ay utos, ngunit ang pag-ibig din ay biyaya. Hindi mag-uutos ang Diyos nang hindi natin kaya. Hindi magsasabi ang Diyos ng imposible sa atin. At bakit kakayanin natin?
Bakit posible sa ating magmahal? Sapagkat una tayong minahal ng Diyos. Opo, mahal tayo ng Diyos. Pinupuno tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya pwede nating ibahagi. Kaya iniuutos sa atin ng Diyos magmahal. Dahil una tayong minahal ng Diyos. Hindi madaya ang Diyos na mag-uutos sa atin nang wala tayo. Kaya malakas ang loob niya. Dahil alam niya, minahal niya tayo. At ibinibigay niya ang pag-ibig niya sa atin. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, kakayanin natin magmahal katulad ng Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, inuutusan ng Diyos ang mga Israelita, huwag niyong aapihin yung mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyo yung mga balo, yung mga mahihirap. Alam niyo kung bakit? Nakarating na sila sa lupang pangako. Dati-rati nung nasa Ehipsyo sila yung mga estranghero. Sila yung mga inalipin. Sila yung mga walang-wala. Ngayon, sila na yung malaya. Sila yung minahal ng Diyos. Kaya ngayon, magmahal din naman kayo. Huwag niyong kalimutan, kaya kayo nandyan ngayon dahil minahal ko kayo. Kaya naman ngayon, mahalin din niyo yung mga katulad ninyo dati. Ganun din po tayo. Magpatawad ka kasi pinatawad tayo ng Diyos. Tumulong ka kasi tinulungan na tayo ng Diyos. Makipagkasundo ka kasi ang Diyos natin nakipagkakasundo sa atin. Walang inaatas sa atin ng Diyos na hindi niya ginawa. Kaya ano sabi ni Jesus sa Sareno? Pasanin mo ang krus mo. Kasi nauna siyang magpasa ng krus. Magmalasakit ka sa kapwa mo. Dahil una siyang nagmalasakit. Ito ang biyaya. Kaya naiuutos niya ito sa atin. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal po natin ang mga biyayang ipinapaalala sa atin ngayon. Una, ang pag-ibig ay utos. Sapagkat hindi ito nakabatay sa damdamin. Panginoon, bigyan mo kami ng kalooban, kagustuhan, tumulad sa iyo. Ang pag-ibig ay biyaya. Hindi mo ito maibibigay kung hindi mo ito natanggap. At ang mabuting balita, ibinibigay lagi sa atin ito ng Diyos. Kaya mamaya, huwag kang sisigaw, tandaan mo, pag nagsisigawan na kayo, magkalayo na ang puso mo, kinukulang ka na yata sa pag-ibig. Kaya ngayon manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto na naman kami sapagkat mahal namin kayo, sapagkat iniibig namin kayo. Kaya nga't bagamat marami kaming inaalala, maraming tukso, pagod pa kami, maraming pwedeng maging dahilan, nandito kami. Inibig naming magpunta dito. Sapagkat alam din namin, iniibig mo kami. Hindi mo kami pinababayaan. Pinapakinggan mo kami. Nawa, ang pag-ibig na tinatanggap namin sa iyo, maibahagi din namin sa aming kapwa. Hindi lamang sa mga taong malapit sa amin, mga gusto namin, mga karapat-dapat ng pagmamahal namin, kundi nawa maibahagi din namin ito sa mga nangangailangan, maging sa mga taong nakasakit sa amin. Sapagkat hindi po ba
yun din ang ipinakita mo sa krus. Mahirap, aaminin po namin, pero posible sapagkat hindi na pag-ibig namin ang paghuhugutan namin kung hindi ang iyong pag-ibig. Walang hanggang pag-ibig, walang hanggang awa. Kaya naman nandito kami nag-aalay ng walang hanggang pasasalamat. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.